Mayor Baste Duterte, ngumangalngal. Anong ngumangalngal? Eh di umiiyak. Bakit daw po mga kababayan? Eh paano ba naman? 19, no? Na ano ba sa Tagalog itong mga to? Yung mga station commander, hepe, yung mga ganon? Oh, 19 ng kapulisan nila tinanggal na naman po o inalis na naman po sa pwesto. Mga bossing, naglabas ng official statement ang mayor ng Davao City na nagngangalan po na Baste Duterte. Basahin po natin. Ito, official statement on the recent removal of Davao City Police officials. Good day, my fellow Davaoeños. Mahaba-haba itong drama ni Baste, ha? Mahaba-haba itong iyak ni Baste. I am addressing you today regarding the recent mass relief of our police officials ordered by Chief PNP General Romel Francisco Marvil and implemented by Police Regional Office Office 11 ba to? Regional Director PB General Nicolas Torre. Davao City has earned a long-standing reputation for its commitment to peace and order and security for our people. Mayor, bakit nung huling siguro mga huling buwan, eh ibinalik mo yung yung tokhang? Baka madaming nagdudurog dyan. Paano mo nasasabi ngayon, no, na napanatili ang peace and order dyan sa inyong lugar, lalawigan o bayan kung madaming nagdudurog at madaming nagtutulak? Parang taliwas ho yata doon yun, Kaso nasita po yung inyong Oplan Tokhang. Paano ba naman? Ikaw ba naman? Sa loob ng 3 araw, 7 o 8 ang tegi agad doon sa Oplan Tokhang. Mapapakamot ka na lang ng ulo dito kay Mayor Baste Duterte. Kaya nga po, isa sa sinasabi natin, mga bossing, malamang itong si Baste Duterte, baka humabol sa seserban ng warrant of arrest po ng ICC, mga kababayan. Dahil po yung kanyang ama, yung tatay, na si dating Pangulong Duterte, yan po ang kinakaharap at yan po ang kinakamot ng ulo. Dahil daw po, pagpasok ng International Criminal Court at pag-serve ng warrant of arrest, isasama po ang dating Pangulo. Dahil po sa EJK, mga kababayan. Ito, yung kay Baste, 3 araw, 7, 8 ang tegi, baka masama nga talaga ho, mga kababayan. Tuloy ko Davao City has earned a long-lasting reputation for its commitment to peace and order and security for our people. This did not come by an accident. It came about by the combination of political will. Totoo kaya? Committed and dedicated law enforcer and most of all, citizens cooperation. Isa sa iniisip ko, mga kababayan, kung bakit etong mga kapulisan o yung mga station commanders, mga bossing, naparemove doon sa kanilang mga pwesto, baka po mahina. Baka po may kinatatakutan. Kasi merong mga personalidad po diyan sa Davao na alam niyo na po, mga pugante nagtatago sa batas, ayaw lumantad, binabaliktad ang gobyerno, baka sila ang dahilan. Kaya hindi mahuli-huli, baka may kinatatakutan po. Di ho ba, mga kababayan? Kaya yung dapat nahuli na, hanggang ngayon hindi pa din po mahuli. So, ang ating gobyerno naman po, mga kababayan, gagawa ng paraan yan upang maipatupad po ang batas para yung mga sinasabi na inabuso po ay mabigyan ng hustisya. Mga kababayan, umiiyak si Mayor Baste. Ba't niyo tinanggal yung aming mga kapulisan? Ang ayos-ayos naman dito sa Davao. May peace and order naman dito sa Davao. Tapos Mayor Baste din, nagkalat na ang tulak at ang mga gumagamit dito sa Davao. Kaya kailangan ibalik na ang tokhang. Kailan naging mapayapa ang isang lugar na sandamakmak ang tulak?
na sandamakmak ang gumagamit. Di ba? Oh. Sabi pa dito, this move by General Marbil and Police Regional Officer 11 Regional Director Nicolas Torre undermined the hard work not only of these police officials but also of every police personnel who is truthfully fulfilling their mandate. Hindi naman po natin nilalahat ng kapulisan doon sa Davao, mga kababayan. Siguro dapat talagang tanggalin o sibakin yung mga station commanders dahil nga naman, totoo yung sinasabi ni Baste. Dahil nga naman baka nadadama yung iba na gusto talagang mahuli si Kibuloy. Pero dahil utos ng taas, nako, wag. Baka madali tayo, mayari tayo dyan. Baka dahil po doon, napipigil po. Alam niyo po ako, naniniwala ako mga kababayan na ito ho mga bossing, yung unang 40 pinalitan, tapos ito 19 naman po na pinalitan o inilipat o kung tinanggal. Ako ho ang pinapaniwalaan ko ho talaga dyan mga kababayan, ang dahilan po niyan dahil po kay Kibuloy. Secondary na lang po yung kung baga a-assiste, no? A-assiste doon sa International Criminal Court para iserve yung warrant kay dating Pangulong Duterte. Itutuloy ko pa ho, mga kababayan. General Torres, perception and conclusion on the peace and order situation in Davao City a few days after the set foot in the city of rather fascinating given that he has only been assigned in proxy in less than a month. If General Torre thought that Davao City Police personnel were ineffective in their duties, then how come the very situation he leads has consistently recognized the Davao City Police as the top performing police office in the region? Baka naman Mayor Baste, kapag katapos, no, na madekwat na o makuha na o madakba na si Kibuloy, baka balikan naman din yung mga kapulisan ninyo diyan. Kaya wag ka na umiyak. Okay lang yan. No? I believe we all have the same aspiration where laws are obeyed and where public servants enjoy the trust and respect by the people they serve. This is what we will always work for. Maisingit ko lang din po, Mayor Baste. Bakit po yung mga hinahanap po ng batas, kagaya na lang po ng mga big bosses dun sa Pogo, bakit po lumilipad pa sila papuntang Davao? No? At Davao International Airport daw po ang laging ginagamit ng mga gustong tumakas na individual na may kasalanan sa batas. Yun po ay aming katanungan lang po. Wag po ninyo sanang masamain. Ano po?